So, ito maibigan yung ating Winbox. Open lang natin. So, kung hindi nyo po mapasok yung Winbox ninyo, kung gagamit po kayo ng mga bagong, Microtech pala, yung password niya nasa likod. Yung iba naman ay walang password na nakalagay. So, ito ay mayroon pong password pero na-reset ko na po ito. Kaya, direct ko na po siyang i-connect. So, ito maibigan. So, kailangan ng password niyan. Hindi ko muna siya papalitan. So, yung gagawin natin una, interfaces. Tapos, lagay lang natin dyan is ISP. Sa Ether 1. Click apply, then okay lang natin. Ether 2. And Ether 3, hanggang Ether 5 mga kaibigan is PPPoE. Ito kasi yung okay lang mga kaibigan. Yung order ng ating client, no? Na i-config siya as PPPoE. PPPoE lahat po ito. Ether 3, apply okay. Ganon yung gagawin din natin sa Ether 4 hanggang sa Ether 5, no? Hanggang Ether 5. Para lahat ng LAN na yan ay magagamit siya as PPPoE. Click OK. Tapos punta lamang tayo maibigan sa dito lang tayo sa bridge. Tapos gawa tayo ng bridge. Lagyan natin dyan is PPPoE. Apply, then okay. Mas madali kung naka-bridge kasi pag lagyan natin ng LAN, mas madali lang nating gawin yon. So, ports tayo. Pagkatapos sa bridge, punta sa ports. Tapos, yung Ether face, lagay natin sa PPPoE. Yung tatlo, apat pala. 2, 3, 4, and 5. So, sa 2, bridge niya is PPPoE. Apply, then okay. Tapos, add again. Click plus. Ayan, normal lang yan mga kaibigan na meron po mga disconnection, no? Pero babalik yan agad. Ito. Click plus again. Tapos, Ether 3. Tapos na tayo sa Ether 2. Click apply, then okay. Ganon din yung ating gagawin sa Ether 4 and 5. Ether 4, click apply, then okay. Ganon din sa 5 mga kaibigan, Ether 5. Click apply, then okay lamang. So, pagkatapos nyan, punta tayo dito sa IP. Tapos dito sa DHCP client. Tapos click lang ang add or plus. So, dyan ay ilalagay natin, syempre, ISP natin dyan. Tapos, click apply. Tapos, okay lamang po. Tapos, punta tayo sa IP. Tapos, DNS. So, sa DNS, sa servers, lagyan lang natin ng Google DNS 8.8.8.8. So, click yung arrow down. 8.8.4.4. Tapos, click lamang po natin ang allow remote request mga kaibigan, no? Click natin yan. Okay, so click apply. Then, okay lamang po. Pagkatapos, punta tayo sa IP, firewall, tapos sa NAT. So, click lang ang plus sign or mag-add lamang ho tayo. Tapos, sa out interface natin, mga kaibigan, sa ISP natin yan. Action niya is masquerade. Click masquerade. Click apply. Tapos, okay lamang po. Tapos, i-ping test natin. Okay, so, yes. Y. Press enter. Okay, Q. Yung password, kailangan natin lagyan ito ng password. So, ilalagay ko muna dito yung password para di natin makalimutan, no? Password. So, yun yung password natin para maibigay natin sa ating client. Sarili niyang password. New password. Okay, repeat password. Okay, password. Okay na. So, type ping, space, google.com. So, ayan mga kaibigan, nakita ninyo. So, good to go na ho tayo. Ayan.
So, next natin gagawin is pupunta lamang ho tayo sa IP, tapos pool. Ito, pool. So, lagay lang natin dyan, or i-click lamang po natin yung add or mag-plus sign lamang ho tayo. Sa name is PPPoE. Lagyan natin dyan, PPPoE. Vendo. Yung kanyang address is 192.168. Susundan nyo lamang po ang ating ginagawa, no? 255.10 tapos 192.168.255.254. Then click apply and okay lamang po. Tapos nyan, punta tayo sa queues. Click lamang po ang plus sign. Tapos dito, total bandwidth, limit speed. Yan na lang yung ilalagay natin. Target natin mga kaibigan is 192.168 tapos .255. Okay, so that's 0/24. Ito naman ay lagay natin dito max limit nya, pwedeng unlimited na po yan. So, lagyan natin ng kasi 200 Mbps. So, pwede na yan, no? Unlimited. Click apply. Tapos, okay lamang po. Okay lamang po natin yan. So, ngayon naman is pupunta tayo dito sa PPPP. Or P, tatlong P pala. Tapos, punta tayo dito sa profiles. PPPP, PPPoE servers pala. Dyan. Click plus. Tapos, lagyan natin dyan is PPPoE server. OE server. Tapos yung interfaces niya is ilagay natin sa bridge PPPoE. Ayan. Para lahat ng mga yung port na yan is maisa na sila lahat. So, click natin itong one session per host. Tapos, click naman po natin yung apply. Tapos, okay. Tapos, dito naman po tayo sa profiles. Okay? Kung naka-cellphone ho kayo, mas maganda kung naka-laptop or PC ho kayo nanood. Profiles, tapos click plus. Ayan. Gagawa tayo ng profile dito. So, 20 Mbps yung kailangan ng ating client. Each vendo. So, yan yung ilimit natin. So, local address, 192.168. Sa local address, mga kaibigan. So, gayahin nyo lang po yung ating ginagawa. 5. Tapos, sa remote address, lagyan nyo dyan yung PPPoE vendo. Kasi vendo yung paglagyan natin yan. So, DNS server, baba, 8.8.8.8. So, arrow down, click 8.8.4.4. Tapos, click natin tong protocols. Tapos, click lamang po ang use encryption. Yes. Tapos, dito tayo sa limit. So, limit. Lagyan natin dyan is 20M/20M. 20 Mbps, download and upload. Pagkatapos nyan, click apply, then okay lamang po. So, isa lamang po yung ating profile dyan. Kasi 20 lamang po yung kailangan ng ating client. Pag gusto nyo po ng 10.5, dagdagan nyo po. Meron po tayong video niyan, tutorial. So, di ko na po siya ituturo ho dito. Sa YouTube natin, maibigan, meron doon. Tapos, pagkatapos natin sa profiles, wait lang mga ibigan, balikan natin. Eto pala sa queue. Balikan lang natin ha. Meron tayong nakalimutan. So, parent queue, kailangan natin ng etong total speed or limit speed niya. Tapos, click apply din. Okay, so okay na po yun. Yun lang po ang ating nakalimutan doon. Ngayon naman, punta tayo sa secrets. Tapos, gagawa tayo ng username and password dito. Para ito yung gagamitin natin as authentication key, no? Para gumana yung router. Papunta sa vendo. So, kadalasan nilalagay ko is vendo 1 para madali lang. Tapos, yung password niya is 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos, PPPoE yung service. Tapos, profile is 20M, 20 Mbps. So, yan po mga ibigan, ay gagana po yan. 20 Mbps limit. So, itong ko ngayon, ISP na gamit or internet is aabot ito ng 300 to 500 Mbps. So, try natin ngayon na. Wala ho tayong internet ngayon. Ayan. No, internet connection po yan. So, gagamit tayo ng broadband para matest natin. Click apply, tapos okay. So, isa lang muna yung gagawin natin. At actually, 20 po lahat ito. Pero, isa lang para matest natin.
So, ayan. So, yun lang. Yung pong pag-config ng PPPoE. Connect natin. So, kailangan natin ng username and password. Kung kayo po ay naguguluhan kung paano po siya paganahin sa router, meron po tayong router na tutorial sa YouTube natin. Puntahan nyo lamang po doon kung paano po o ano po yung ating gagawin. Lagay natin Vendo 1 kasi Vendo 1 yung username. Yung password niya is 12345. Click OK. So, verifying your sign in info. So, wait lang natin na maging connected ho ito. Ayan, may bigan, connected po tayo, ano? So, punta tayo sa Google natin. Fast.com. Yan yung gamitin natin, no, as speed test. So, kita nyo, 19 Mbps. Hindi po yan lalagpas ng 20. Kasi nakalimit siya sa, nakalimit siya sa 20 Mbps. Kita nyo po, may bigan na yan. So, again, speed test natin. Hindi yan lalagpas ng 20. Nasa 18 to 19 yung atin pong internet dyan. So, yan yung ibabahagi natin o ninyo sa inyo pong mga vendo. Halimbawa na lamang kung 20 yung ibibigay nyo. Pero kung malaki naman yung Mbps ng inyong ISP, ibigay nyo na po yung best para sa i-divide ho ninyo. Kung halimbawa 5 yung vendo tapos meron kayong 200 Mbps, so divide nyo po dyan sa 5, diba? So, yan lang. Ganun lang kasimple. So, ngayon mag-a-add ako kasi nakita ko naman na tama yung ating ginagawa. So, copy ko lamang Vendo 2. Vendo 2. So, apply ko lang siya, then copy. Vendo 3. Apply, then copy. Vendo 4. Apply and copy. Vendo 5. Apply, then copy. Vendo 6. Apply and copy. Vendo 7. Apply, then copy lang ulit. Vendo 8. Apply, then copy. Vendo 9. Apply, then copy. Vendo 10. Apply, then copy. Vendo 11. Apply, then copy. Vendo 12. Apply and copy. Vendo 13. Apply and copy. Vendo 14. Apply, then copy. And Vendo 15. Apply, then copy lang ulit. Vendo 16. Apply, then copy. Vendo 17. Apply, then copy. Vendo 18. Apply, then copy. Vendo 19. Apply, then copy. Vendo 20. Apply, then okay na. Kasi 20 lamang po maibigan yung atin pong ilalagay po dyan. No? Kasi 20 yung vendo niya. So, ganyan lamang po kasimple yung ating pag-config ng PPPoE sa Microtech. So, ito yung ibibigay ko kay client para pagdating sa area. So, i-insert lang niya yung username tapos kanyang password. So, kung gusto niyo pong malaman paano mag-config again ng PPPoE, meron ho tayong full tutorial sa ating pong YouTube channel. Highly.com Works version 2. Meron tayong link sa ating pong Facebook account, mga ibigan. So, bisitahin nyo lamang po. Meron din po tayong mga iba't ibang configuration na tinuturo po sa ating pong YouTube channel. So, yun lamang po. Magandang araw sa ating lahat and God bless us all.